So, kami ni Ido po ay nag-usap na, nagkasundo kami na lahat po ng namabalahura sa kanya, kakasuhan po namin. Malinaw po yan yung usap po namin. Lahat ng mga reaktor na nanira kay Ido, isa-isa po, kakasuhan po namin sila. Tandaan niyo po yung mga kaibigan. Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaksyon tungkol nga po dito sa pinag-uusapan. Naku po, walang katapusan, nasiraan, hindi natapos-tapos ang pagpupuntirya po kay Kalingap Edo o kay Papa Eds. So patuloy pa rin po ang usapin upang sa layunin na sirain po ang kredibilidad, ang buong pagkatao po nitong si Papa Eds. Okay, so ito nga po yung sinasabing bembangan issue. Nang dahil po dyan, sa bembangan issue na yan at patuloy na paninira, pambabalahura sa pagkatao po ni Kalingap Edo ay may plano na po, o may nagdesisyon na po itong Kuya Bal at ni Kalingap Edo kung ano po yung plano na po yan ng mga Kalingap. So yan po yung ating pinakapaksa sa ating video ngayong araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega lang shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap, Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At sana po mga Kalingap, tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. So mga Kalingap, sa unahan po ng ating video po, yun po yung sinasabing plano ni Kuya Bal na gagawin nila upang tumigil na po, upang matapos na po ang usapin tungkol po sa paninira po sa pagkatao po ni Kalingap Edo. So yan po ay sinabi po niya yung sa kanyang live. Okay, so ito naman pong panonoodin po nating video mga Kalingap ay ito naman po yung sinasabing bembangan issue. At nadadawit na po dito mga Kalingap, nadadawit na rin po dito ang nananahimik nga ba? Sa ating palagay ay nananahimik na sponsor. Pero sa ngayon, pagkakataon na ito ay para bagang hindi natin masasabi kung talagang nananahimik mo siya o nakikisali na rin po. Nakikisali na rin po sa usapin. Okay? So dito mayroon po tayong nakuhang video clip po mula po kay Marsano TV. Okay? At dito po tayo magbabase ng iba pa po nating pagbibigay ng kuro-kuro opinion at reaction. Panoorin po natin mga Kalingap. That's a human nature na hindi naman dapat na, kasi parang antas sa kanila, pag nakipagbembangan ka, tapos siyempre, ginagawa naman ng iba yan guys eh. Kumbaga tawag yan, one night stand. No? Nangyayari yan. No? So, kahit wala kang karelasyon, minsan, nagkatinginan lang kayo, kayong dalawa sa kwarto, yari na may mangyari talaga. Pero sa akin, personal issue yun, na hindi dapat inilalabas. Na ngayon, it seems, na itong information na to, galing dito kay Mami Lydia. So, ako kasi, parang sa akin, unfair na kay Edo. Kumbaga, pinagkatiwalaan ka nung vlogger, tapos kinuwento sa inyo. Siguro may reason si Edo, ba't niya kinuwento yun? Still guys nagbe-base lang ako sa sinasabi ni Hasa. No. Pero ito is nasa inyo kung maniniwalaan nyo. Ako, kung totoo man yun, ganun yung komento ko. So, nakakalungkot lang. Kaya lesson learned to.
Pero ako, mabait sana si Mami, pero nakita ko sa kanya medyo chismosa siya dun sa portion na yon. Kasi personal na yon. Pwede siyang balikan ni Edo. Kaya tinulungan niya si Edo. Pwede niyang balikan yun. Kasi masyadong personal. Okay sana, ilabas mo yung, kuwari, binigyan mo si Edo. Tapos parang hindi ka naman niya pinasalamatan talaga. Tapos siniraan ka ni Edo sa mga tao. Yun, pwede mo yung ano yun si Edo Pero yung ganun, bagay na to, pinagkatiwala niya yung sikreto niya sa'yo, tapos sinabi mo sa ibang tao. Ngayon, ginagamit mo panira kay Edo. Alam mo, lumalabas na masama si Mami Lydia. No? Mabait sana si Mami, pero sa akin wala na yun. Mabait talaga siya guys, mabait, pero nakakatakot din pala siya. Kasi, alam mo yun, hindi siya mapagkakatiwalaan ng sikreto. Pag kaibigan mo, binigyan ka ng sikreto at sinabi mo, wala na yun. Hindi maganda yun. Huwag ganun. Mas lalong sumasama yung loob ni Tita Lydia sa inyo dyan. Oh. Ang daming bulong ni Tita Lydia, hindi niya, wala siyang pakialam doon. Galing sa bunganga ni Boy. Oh, ang daming bulong. Kahit na wala kang pakialam doon, usapan nyo ni Mami Lydia ka ni Edu. Kung totoo man to sinasabi ninyo, usapan ni Edu tsaka kay Mami Lydia, bakit mo inilalabas? That's personal yan, pwede kang kasuhan dyan, Hasa. Di mo ba alam pwede kang kasuhan dyan? Wala na siya sa issue. No, talagang ito ay malinaw na paninira kay Edu. No, ito ay pwede kang kasuhan, Hasa. Kasi wala ka naman pakialam dito, tutuusin Ba't mo inilalabas sa social media? Masyadong private to, ba't mo inilalabas? Kasi gusto niyo siraan si Edu. O, di ba? Tsaka bakit sinasabi sa inyo ni Mami Lydia? Kung talaga mabait na tao siya, bakit niya inilalabas yun? Ako, naniniwala ako. Naging honest lang si Edu sa pagkasabi niya kung may binembang man siya. Kung may binembang man siya, di tulad ng iba binibembang may asawa na. Di ba? Wala, may asawa, yung babae may asawa na, binembang mo. Yun ang mali. Yun ang punahin mo. Pero ito, kung dalagat binata sila, nagkabembangan. Pogi si girl, maganda si girl. Normal lang naman yan Di ba? Nung kabataan mo ba, di mo ba naranasan yan? Na may mabembang ka o kaya mabembang ka ng iba? Lalo kabataan, normal yan No? Pero syempre hindi ko in-encourage sa mga kabataan na gawin yun. Pero nangyayari talaga yan guys. No? Sa buhay ng tao nangyayari yan. Okay, so yan po mga kalingap ko. So para pa nga sa pagkakaintindi po natin mga kalingap ay itong may impormasyon, si Kalingap Edu ay mayroong naibigay na impormasyon po dito po sa nabanggit. Binanggit po ni Hasa, mga kalingap, ang pangalan po ng sponsor at alam na alam po naman natin kasi mga ilan po natin mga kasamahan po ay nagtopic na po tungkol po dito. So itong generous sponsor at napakabait naman din po sa ating pong pagkakaalam po sa medyo parati natin naririnig na talagang supporter po ito ni Kalingap Edu. Generous sponsor po ni Kalingap Edu at sumusubaybay, sumusuporta sa EDC. At mahal na mahal po sa ating pong pagkakaalam mga Kalingap ay mahal na mahal po niya itong si Kalingap Edu. Pero sa mga nagdaan pong mga vlog po na napanood po natin, nadadawit po ang sponsor po na ito. So as ating pagkakalam ay kung bakit nagkakagulo ay parang lumalabas na itong si Kalingap Edu ay mayroon na ibigay na ilang mga impormasyon o detalye na sa kanyang mga pangyayari sa kanyang buhay doon sa minamahal po niyang sponsor sa pag-asa o sa kanyang paniniwala siguro mga kalingap na ito po ay pinagkakatiwalaan po niya kung ito po ay nangyari mga kalingap so pinagkatiwalaan po niya itong sponsor na ito at nagbigay po siya o nakapagkwento ng mga ilang detalye ng mga pangyayari po sa kanyang buhay. At ito naman pong si sponsor, mga kalingap, ay naikwento niya. Kasi kasali po siya sa grupo po ng strikers. Okay, pasensya na po kung mababanggit po ang dati niyong grupo. Okay? So, kasali po siya sa grupo po nila Hasa. Okay? At ng iba pa po. Okay. So maaari itong si sponsor na ito ang naikwento rin po niya doon sa kanya pong mga kasamahan. So yan po ngayon ang katanungan. Kasi kung ating pong titignan yung bang tungkol
sa personal na bagay na pangyayari sa ating buhay, nararapat mo ba? Nararapat mo bang pag-usapan dito sa social media? Kagaya po nitong tungkol po sa bembangan. So parang lumalabas na ikwento. Pero parang hindi kapani-paniwala mga kalingap na itong sa kalalaking tao po ni Kalingap Edu ay maikukwento niyan yung mga ganitong bagay po doon sa babae. Maski sabihin mo pong itinuturing po ni Kalingap Edu na nanay, lola po niya itong sponsor na ito. Pero hindi pa rin po parang hindi ako naniniwala. Para sa akin ay hindi maganda kasi lalaki at nanay, kung sa totoo mong nanay nga mga kalingap yung mga bagay na bembangan, ay para bagang mahirap pag-usapan. Hindi po ba mga kalingap? Ay, sa inyong palagay, maaari kayang totoo kaya na itong si Kalingap Edu ay nakapagbigay ng kwento o naikwento niya doon sa sponsor na ito ang tungkol po sa bembangan issue na ito? Kasi napakahirap po ang isang lalaki, mga kalingap, na magkwento ng tungkol sa bembangan doon sa lalo na ay sponsor. At maski sabihin po nating itinuturing po niyang nanay na po o lola po niya, sa totoong nanay po natin, hindi natin may kukwento po yan. Di po ba mga kalingap? Now, alam nyo, sa edad po ni Kalingap Edu, ay naniniwala ako. Sa edad po, ay naniniwala ako na maaring nakatikim na rin. Sa edad bang mga yan ay mga virgin pa baga? So, at early age, lalo sa panahon na ito ngayon mga kalingap, sa panahon ng new generation na ito, maaga na po, namumulat po ang kakabataan po sa mga ganyang bagay, bembangan, at nangyayari po yan sa stage ng isang lalaki na may nangyayari bago ma-reach po nila yung pag-aasawa po nila. Pero bagamat hindi ko naman ini-encourage ang ating pong mga kabataan na gawin po nila ang bembangan sa mga taong hindi pa naman pong hindi po nila katuwang sa buhay talaga, yung walang basbas ng kasal. So ako pa rin po ay naniniwala na ang bembangan ay dapat sa grado ito ay ginagawa between ng dalawang nagmamahalan at may basbas po ng kasal. Pero ako pa rin po ay naniniwala na may nangyayari po talaga yan bembangan. May nangyayari talaga na bembangan. At sabi ko nga po, sa edad ba ni Kalingap Edu ay berhen pa baga? Okay. So, wala tayo dong dapat pakialam. Kung mayroong nangyayaring ganyan po kay Kalingap Edu, walang question po yan. Wala tayong pakialam. Personal na buhay po yan mga kalingap. Pero ang medyo hindi yata maganda po dito mga kalingap ay yung pagpapalabas po ng impormasyon. Okay? Bagamat pinagkatiwala po ni Kalingap Edu na ikwento po yun sa tinuturing po niyang nanay o lola man, bakit kinakailangan bang ilabas? Alam ko naman na ang layunin po niyo yan dyan, kaya po inilalabas po niyo yung mga mapanirang bagay, mapanirang kwento upang masiraan po itong si Kalingap Edu. Kasi alam ko na kayo po ay sinasabi nyo parati sa inyong mga live na sumusobra na. Sumusobra na po ang paninira po kay TQ. Sobra na po ang TQ. Pero tignan po natin, isipin po natin, simula nung mayroong nangyari po sa love team po ng EDC, nakita po nyo bang nagsalita po si Kalingap Edu ng against kay TQ? Nananahimik po ang Kalingap Edu sa mga bagay-bagay na kasisira po ni TQ. Sino ba ang sinasabi po ninyo na inaaraw-araw at hindi na tumitigil, inaaraw-araw ang pagtapik po kay TQ? Sa aking pagkakaalam po ay medyo humupa na po. Iilan-ilan na lamang po yung nagtatapik po kay TQ. At sabi ko nga po,
kung atin pong titingnan ay itong si Kalingap Edu ay hindi natin nakaringgan. Hindi natin man lang napanood na nagsalita ng against po kay TQ. Bakit? Ang alam ko na araw-araw at sumusobra na rin po sa pambabas, mga Kalingap, ay itong mga baser po talaga, itong mga viewers, itong mga supporter. Sila po ang naninira po kay TQ. Hindi mismo po kay Kalingap Edu. Bakit? Ang gustong sirain po nyo dito, mga Kalingap, ay itong si Edu. Dapat yung mga baser ang puntiryahin. Hindi ito si Papa Eds. So ito, kaya sa puntong ito, mga Kalingap, nang dahil sa mga ganito, kaya nagpasya na po ang Kalingap Edu at nag-usap na daw po sila ni Kuya Bal at Kalingap Edu na tapusin na po itong pambabalahura na ito sa pamamagitan po ng paggawa ng legal action. Okay? Magkakasuhan na. Dapat lamang po, kasuhan na para tumigil na po ang mga bunganga. Okay? Kung may probable cause, bakit hindi ituloy-tuloy po ang pagsampa po ng kaso? At nang sa ganon, mabigyan naman po ng hustisya ang bawat isa. Kasi sa kabilang panig, sinasabi nyo, ang naging kawawa po dito ay si TQ. Siyempre naman po, ang kawawa din po dito ay si TQ at ni Kalingap Edu. So sana pag-isipan po natin, mga Kalingap, bagamat tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating ng mga kwento na maaari ikasisira ng isang tao, sana iikip na lang natin sa ating mga sarili. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo, mga Kalingap. Mulit ang kilikin po natin, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rap, at siyempre, sana po inyo rin po nakilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin muli. Sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.